pangsagot sa Khalid. Actually, Uranus. Pwede ang Uranus dito. Pwede. Agree ako sa Uranus. Diba? Uranus. Kasi kung titignan mo, wala namang halos tutunaw sa isang Uranus dito. Yung Beatrix, kapag nakakuha na ng mga items, diba? Usually na naman ang items nito is Demon Hunter Sword. Oo. Diba? Pero yung instant na pangtunaw, wala eh. Naalala ko na. Shout out kay Kadera. Ay! Geek Fam. Khalid Maniac. Si Kadera. Sa ML Indo. Uy, comfort! Comfort pick! Comfort pick. Comfort pick! Comfort pick na so far nahirapan sa lahat ng mga appearances niya. Dati kasi merong nagkaroon ng era sa MPL na ang tinatapat sa Kali, ang tinatapat sa Tamos Khalid, or Khalid ang tinatapat sa Tamos. So, it's a choice para sa side ng Minana na tapatan natin ng sustain doon sa lane at labanan ng level 1 to level 2 na suntukan kapag ikaw ay XP lane. Kasi kapag Khalid katapat mo, kailangan binibilang mo rin yung mga swipe in, swipe out niya naman nung first skill i-maximize mo eh. Kailangan matamaan. I think para sa choice ng Minana, niris na nila to kahit hindi meta hero ang Tamos, it can go great up against the Khalid. Yung ano na lang, patigasan na lang kasi pareha sila sobrang high sustain. AP Bren versus Minana Evo. Si Luke pala ng Geek Fam yung Khalid. Yung nag-Khalid si Luke. sa MPL Indonesia. Kahapon or 2 days ago lang yon. But here we are, back sa Pilipinas. AP Bren at Minana Evos. MPL Arena, kamusta kayo dyan? I love it! Welcome to game number 1. Yes, sir. Here we go. Kapansin, Para sa akin, yung Lancelot ban, parang 20 para sa akin, given na si Kyle TZ, Fredrin man eh. So, for me, natuwa sina Daki doon na parang, kala nyo lang, magla-Lancelot pa kami. So, You thought. knowing yung mga laruan ng Bren lately, pag nag-utility, yun na yun eh. Utility jungler eh. Pero kung titingnan natin, may kataasan pagdating sa crowd control ng AP Bren. And alam mo naman, kapag sa mga MOBA, pag mas marami kang crowd control, mas marami kang AoE damage, mas tournament ka, di ba? But then again, yung damage output ng Minana, ang ganda nito. Brusco setup, plus meron kang Claude late game. I think magandang mga answer kapag kakapit sila doon sa investment nila sa dulo. So, kompleto din ang lineup ng Minana. Early game, mid game, late game, mache-check nila yun. Yeah. Burst kasi ang habol dito ng Minana. And kung titignan natin dito sa emblems, dalawa sa kanila ay naka-quantum charge. So, parang ang nagiging meta ngayon, no, pag mas mabilis ka tumakbo, kasi alam naman natin, yung recent patch, nabawasan yung movement speed ng lahat ng mga heroes, di ba? So, ang laking tulong ng quantum charge, plus may regeneration ko pa ng pero si Super Marco. 1v1. Ay! Muntikan na! Walang takot mag-trade si Domeng. Medyo kakaiba para sa akin yung emblem ni Doming, no? Kasi usually, quantum charge yung madalas natin nakikita sa mga Claude, pero sa kanya, kaya niya makipagpugpugan sa isang Beatrix. Kasi may pa-life steal siya dyan sa emblem na yan eh. Yung region na yun. And I think that was the difference factor there para sa duel nila. At saka meron din tenacity doon si Domeng. So kailangan din mag-ingat ang mga miyembro ng AP Bren sa pag-takedown. Kasi baka biglang akala nila nahuli na, hindi pa pala. May setup din na pinaplano dito, Brusco, AR, and Ganda na hila ni Kyle TC. Habang nasa likod naman si Naboyet. Nandito si Few na magiging back siya. And Kyle TC low-key. Getting that turtle. Walang nagawa ang Minana para kontasyon. Okay, so easy goings right now for AP Bren. At sila naman mag-i-invade dito sa jungle ng Minana Evos. Mawawalan na kagad ng purple buff dito si Boyet. Wow. Grabe yung pangguguli dito ng AP Bren. Sabihin natin, on paper, kapag ang mahawak mo ay back siya, ikaw dapat yun ang gugulo. Ikaw dapat yung namumulot eh. Pero dahil nga, AP Bren nabansagan ng ang run and gun playstyle. Para sa kanila, atake kung atake. At matatandaan natin doon sa graph na nakita kanina, ang taas ng first blood ratio nila. So ito pala yung rason. Yeah, ang hirap gumalaw dito sa Minana. I mean, ang gusto kong sabihin is, gusto nila sila gagalaw dahil nga kapag online na yung Way of the Dragon ni Brusco, kumombo na dapat sila ni Lancy. But the problem, medyo makunat-kunat ang toro ni Ogwen na sumuzone. So, siguro kailangan nilang tatluhin kapag level ni Boyet dito. Get ready for the turtle. And spot on, pag may nasipa, kill dapat agad. Sobrang sakto nga yung pag-pick ng Toro para sa AP Bren Pero dito sa bottom lane, Flat TZ.
Kalahati ang buhay ni Flap, though. Yun yung Sandstorm palayo. Yun ang sinasabi natin na pwede palagpagan para kay Lord JM. And there's a reason why kaya pinili ang Tamos na to sabay kuha pa ng mga Black Hawk. Ito naman si Few. Di pa daw tapos. Sabol para kay View. Wala na mangyayari. Out. Uy. Nice pick up para sa Dominana. Hindi ko sure kung tama to ha. Back sa shield, yung kanyang turquoise puissance, yung kinuha dito ni Few. Parang ang gusto niya tanggalin yung sustained power no, ng kupunan ng Minana Evos Oo, dito. parang utility. Oh, medyo weird pero iba yan si Few yan Baka si Kapitan Few yan Boyet! ngayon. Nahuhuli. Si Bad Boy. Nahanap ng AP Bren. At ito bad na news naman. yun para sa Minana Evos. Mawalan na naman siya ng purple buff at saka yung turtle. Nadali. Mukhang maganda ang pwesto. Ay, pero nakuha pa ni Lancy. Nako. Secured still para sa Minana Evos. Mystic Gush. Okay, worth it para kay Lancy. Kumuha sana si Kyle TC. So, meaning lalamang sa clear si Lancy dito. Oo. Sa gitna dahil dun sa extra proc ng kanyang purple. So, Minana kumakapit. Tabla pa rin ang laban daw. Pero si Brusco nandun sa may bandang itaas. Ang ganda ng ginagawa actually ng AP Bren. Nilalagay na nila dun sa panic nila at pepwesto si Few. Andun din si Super Marco. Parang ready sila if ever man. Tignan mo si Ogwen nagiging bouncer. Bouncer sa gilid But take Hindi note, makalapit. meron ng wand na super slow si Lancy. So medyo magiging makate at malagkit. Ow. Magiging malagkit na itong guard na to. Ito yung sinasabi ko kayang tumapat ng isang thumbs dyan Ipopoke niya lang. Si Flap. Focus lang kay Flap. Kahit may tore, walang pake. Yeah. Isa rin sa mga rason, kaya kayang makipagsabay ni Lord JM dito, yung Counter Inferno niya. Di ba kapag suntukan ang usapan, isa to sa mga mahirap sabayan. Plus, naka-vengeance pa siya. So, if ever man na gusto mong pumalag, kumbaga parang ang gagawin mo dyan, parang ang binatukan, pero hindi ka makapalag kasi may something siya na pwedeng ibawi sa'yo. And yun, yung vengeance na dala-dala dito ni Lord JM. Kung elements lang din pag-uusapan, sand kasi si Khalid, apoy si Tamos. Di ba pero walang Nagiging glass effect yun, sa- di ba? Oo, naging glass. Walang effect yun, pero kinonek ko lang. Tama! Oo. Uy, Ayan na nga, mabilis. Sandstorm coming in. Baba natin ngayon si Flap. Daisy ng kumuna ng Minana. Sabay may konting pa-laser swag. Si Lancy, 2-1. Wow, hindi pinansin ni Lord JM. Sabi niya, hindi, Torre lang talaga ang focus ko. Pero maganda ang magiging trade dito ng AP Bren. Pero ang mas maganda dito, si Super Marco ang nakakakuha. So, unti-unti nilang i-investan itong si Super Marco kasi ito yung magiging insurance nila pagdating ng mid to late game. Tapos ang 5-minute mark ng ating game at obviously may kalamangan dito ng bahagya lamang ang Minana Evos. Pero in terms of control, bawian pa naman Tsaka grabe yung yung gameplay dito ng Minana Evo. Sabi nila, okay, pag si Super Marco yung tinarget natin, baka tayo pa yung mahirapan dito. Yeah. So tinarget na lang nila ni si Flap TZ at ngayon mahirapan na yung Khalid. Pero si Boyet, Pero si Boyet. Nako po. Nako, si The Boy ay mapupuruan dito ng kasalubong ng isang toro. Then again, yung bottom lane. Pero may nangyaring laban. Ang ganda na sipa ni Brusco dito. Makaka-count si Pew. Naging back siya natin. Pero set up! Si Master Ogwen! At magkaturoan na nga with Flap. Doon nawala si Brusco. AP Bren. Kukuha ng mga kills. May kasama bang Turtle Bomb? Wow! 99 days pa bago magpasko pero may nagtatalunan na dito sa ating sa Minana Evos. Napakagandang setup para kay Ogwen at nakakuha muli ng turtle. Tatlong turtle lang nakuha ng AP Bren. Balik sa kanila yung kalamangan. Pero gusto ko yung ginawang trade dito ni Lord JM. Alam niya na hindi na siya makakahabol doon. Kaya ang ginawa niya, basagin ko na lang yung bandang ibaba. And actually, nakaka-invest na rin siya. Naka-corrosion shite na rin siya rito. At kumbaga pagkasuntukan, pwede na siya makasabay Okay, 3v1. Lord JM, kailangan mag-ingat. Pero ito na yung Minana Evos. Here comes the response. Okay, mukhang tunay na ang laban na to dahil kung ang papanatan nila toro ni Ogwen. Nagdabog ng konti si Ogwen pero si Kyle TZ tinutusok si Lancy. Appraiser's Rat, Laser Sword, sabay taunt, sabay onting tusok na lang. At doon nawala si Lancy. Si Lord JM na may bumaba na dito with the Counter Inferno, sabay Vengeance. Ito na yung lifesteal pero 10 beats dahil dalawang Brusco Boys. Dalawang Brusco Boys from the Beehive ang magpapatumpa sa kanya. Pew and Ogwen
6-3. Doon lumamang ang Bren. Nahuli si Super Marco pero Minana Evos na wala ng dalawa. Burrito, ano pa yung nakita mo doon? Wow, ang ganda kasi ng intercept eh. Kumbaga sa basketball, pag pass break, nahuli kagad yung bola and yun yung ginawa ng AP Bren. Hindi na nila hinayaan na makababa pa yung back up kasi tinatlo na kagad nila doon itong si Lord JM. Eh, hindi rin sapat yung sustainability nila kasi sabi nga, di ba, walang malakas sa marami. Hinarangan nila yung paparating na tatlo, no? Parang in-expect nila yung sipa ng choke. Oh, interception. Nahuli pa nga doon si Super Marco at saka nasipa pa. Pero nakaganda yung AP Bren kagad eh. At that point, ginawa na lang nila yung kailangan talaga nila gawin. Kasi kung lumaban sila, tapos wala sila nakuha, tapos napitas yung marksman nila, sakit nun. At saka ang interesting nito, ang madalas kinokopya ni Few, si Boyet. Oo. Usually pag Gord yung makikita mo, parang Gord yung kokopyahin mo eh. Yung gush eh, no? Yung mystic gush. Eh. So ano ba yun? Kumukunat din ba si Few? Hindi ko alam yun eh. Hindi. Yung mechanic nun eh. Yung anti-heal, no? Diba? Yung anti-heal. Anti-regen. Yung anti-regeneration na meron yung Turkish Puissance. And yun yung pinangalalaso nila dito kay Lord JM ngayon. Pilis nila kinukuha yung Lord, Ganun ba nila to? Mag-reason ba sila? O tutuloy ba to ng AP Bren? Malalaban ba dito ang Minana Evos? Sipa! Brusco, sumipa doon. May Dragon pero na-cancel na. Toro na naman sa may Bennett's Rage. Jabomba na magmumula kay Super Marco. Flicker Sandstorm. Combo routine. Mauuna of course sa Lord. Si Kyle TZ. At nagtatakbuhan na ang kupunan ng Minana. Binabol nila si Boyet. Boyet, Cyclone Eye out. Lipat lang si Marco ng bomba. Sabay eto na naman si Pew na naging back siya na nga. Hinabol si Lord AM at fake pa sila ng TZ getting that last hit. At doon nakuha ng tatlo. Ang Beast. Mukhang isa pa si Flap. Mukhang hindi na din. Wow! Akala ng Minana Evos, doon safe yung mga backliners nila, si Doming AR, even itong si Lancy, at may TV pang ginagawa ang Bren, ha? From Cal TZ to Caldag TZ, AP Bren lamang pa rin. Oh my! Mind games na to. Ay, kumahandag din si Boyet. Kaya din. Ayan na maganda kay Boyet dyan. Di Oo. papayag yan na Pumapala. Bad gaganyanin boy. mo lang ako. Bad boy. Di mo ako masasahay ko. Magsasahay ko din ako. Oo, papalag din naman ako sa saikuan eh. Uy, pero mabilis nilang kukunin itong Lord na ito. Going back doon sa nangyari doon sa Lord fight, akala nila si safe siya, nasa likuran siya, pero hindi niya alam, andun yung talon ni Flap TZ. After nung Raging Sandstorm, sinamahan niya ng flicker, na-force din yung flicker dito ni Lancy. And dahil doon, hindi na, kumbaga bumaba na yung self-confidence niya na makipagsabayan at magkundas doon sa Lord dahil nga sa maagang pick-off para sa side ng AP Bren. Ayun yun yung flicker Galing. Inaabot si Lancy, pero si Few ay nandun para linisin yung mga nangyari. Grabe dinalan ng AP Bren yung buhangin ng Riyadh dito sa Pilipinas. Oo nga eh. Nilapag kay Lancy. Sabi kasi ni Naplab, maganda daw doon eh. Ang iniisip ko ngayon dito, paano makabawi yung Minana? Parang yung combo kasi nila one trick eh. Oo. Tsaka parang kasi kapag merong kancho, gusto mo na instant yung burst mo. Kaya lang ang downside nun, kapag hindi nyo na-burst, mapapalapit nyo yung kalaban doon kay Lancy and ayaw mo nga na mangyayari yun. Eh. Oo. Kasi parang distansya ang habol mo eh, di ba? Para ang kailangan gawin dito ng Minana Evos, again, scale lang muna, bigay lang muna nila lahat dito kay Doming AR. And remember, yung nangyari kahapon against RSG, umasa sila kay Doming, binigay ni Doming lahat doon sa laban na yun. Tsaka parang kailangan din gawin dito ng Minana Evos, other than scaling, is kailangan din nila makahanap ng opportunity na mabebait nila yung skills Jabates. ng AP Bren. Then Kasi go. yung link up nila Ogwen, ni Flap TZ, ang ganda ng pag-timing nila ng mga crowd control nila na nagugulan sa laban yung Minana Evos. So kung makakahanap sila ng, uy, napagamit natin yung ultimate dito ni Ogwen na maaga, may chance tayo lumaban, iwasan lang natin si Flap. Kaso I think yung damage output kailangan ding maganda para sa side na Minana kapag if ever man mangyari yon. Ngayon ko lang na-gets yung, kapag Cho ay iko-combo mo sa Gord, ayaw mo na malalapitan yung Gord. Maganda yung setup, pero ang masasacrifice mo, pag sinipa mo ng Wave the Dragon, automatic lalapit sa Gord. So, what do you choose? Papaluin mo ba sa Gord? Or sisipain mo talaga? Tama eh, yung setup. Parang sila pa yung nagsiset-up sa sarili nila kung iisipin mo. Yun nga eh. Parang Mapapadali para sa AP Bren if ever. Lalo na kung si Flap or si Kyle yung makukunin doon. Pero ngayon, eto na naman yung Lord Dance. Oh my, okay. Ganda na pwesto nila Flap at Ogwen dito. Good box out.
Bilis! Wow! Wow! Di nga nakalapit eh. Tinignan lang yung Lord ng Minana Evos. At kumakaldag na si Kyle TZ. Kahapon kasi kumaldag din si Carl eh. Sabi niya, ako rin. Kung kaya ng idolo ko, kaya ko rin. Oo, ano na siya, Kyle Doug. Kyle Doug TZ. Kyle Doug Kyle TZ. Doug TZ. Kyle Doug Z. Kung ano man. Pero, Alam mo ba ang kwento ni Ay. Kyle? Sabi niya, Kuya Manjin, alam mo kasi yung mga teammates ko, tawag sa akin, ako daw si Kylie. Mas dati Kylie? tawag sa akin, Carl. Papakita ko sa inyo, ako si Kyle. Sinabi niya yun. identity. Oo. Ayaw niyang nadidikit sa iba. Ayaw niya. Marami kasi silang K eh. Oo nga, no? Tama naman. Tama. Pero ang tanong dyan, sino ang mas may K? Tama. Dito sa laban na to, 9.2K gold lead. At Laki. ngayon yung Lord, inasa may bandang itaas na. Subok sila dito. Gush coming out from the court. Makakapagdepensa pa, Minana. Pang quick clear lang, Minana Evos. Ito na lang talaga magagawa nila sa sa punto ng laban na to. Depensa na lang. Kasi pag nag-force pa sila ng pick off, sobrang risky pa rin kasi ang taas na ng lamang dito ng AP Bren. Baka kulang pa nga ng damage yung Minana. Ay, si Flap! Okay, Raging Sandstorm from Riyadh. Sabi ni Flap dito. At makakuha si Few ng magandang kill. Super Marco pa. Nagkati-hati na ang Bren. Gush and to kay Lancy. Pinin damage output 310. Habang Super Flicker. Marco, flicker in. Nag-sniper in. Sniper Oh! out. Sniper tattling. Oh! Super Marco with the Maniac. Super Maniac is back! What? Another sequence para kay Marco! At mukhang ito na nga, Minana Evos will fall to AP Bren in game number 1! This winning moment is brought